Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Espesyal na sugo, ang mga kabalyeryang ito ay lubos na may kakayahan, at sila ay napakalakas sa harap ng ating unang alon ng pag-atake. Kung tutusin mula sa kanilang poster, mula sa karanasan, dapat nilang makayanan ang ating unang alon ng pag-atake. Nang marinig ang mga salita ng espesyal na sugo, ang nasasakupan ay nagmamadali ring tumawa sa oras na ito. Nakangiting tumango ang espesyal na sugo. Sa teorya, ang kanilang opensiba sa oras na ito ay dapat na parang baha. Sa sandaling mabuksan ang mga tarangkahan, ang mga bagay sa ilalim ay ganap na mawawasak. Pero kung tutusin, hindi naman sila naghiwalay, lalo pa ang kahit kaunting kahinaan. Kahanga-hanga talaga na pilit nilang nilabanan at nilabanan ng sobrang lakas. Nakakatuwa talaga. Matagal ko nang sinabi sa iyo na ang grupong ito ng mga kabalyero ay nararapat sa ating paggalang. Tama nga ang Special Envoy. Ang mga taong ito ay talagang mabubuting tao sa mga kalaban na nakilala natin. Sa tingin ko ay karapat-dapat silang hukayin ang kanilang mga libingan. Ngumiti ang espesyal na sugo, kung karapat-dapat ka, karapat-dapat ka. Dapat mong tandaan na ang pinakamahusay na paraan upang igalang ang kaaway ay hindi lamang sa anyo, kundi pati na rin sa ating larangan ng digmaan. Huwag kang mag-alala, espesyal na sugo, tiyak na magpapadala ako ng mga tropa upang patuloy na salakayin sila ng mabangis, at bigyan sila ng pinakamalaking paggalang sa larangan ng digmaan. Ngumiti ang sugo, ikanaway ang kanyang kamay, at sinabing, pumunta ka. Oo, matapos mahulog ang mga salita, ikanaway ng subordinate ang kanyang kamay, at agad na nagpasa ng isang bagong order ng pag-atake. Boom! Ang pag-atake na napakabangis na ay biglang naging marahas. Boom! Sa larangan ng digmaan, may mga pagsabog at alikabok sa lahat ng dako. Kahit na ang ginto ay nakasisilaw at sapat na sagrado, ang itim na hangin ay halos masira sa kalangitan at kumalat sa buong mundo. Sa magkabilang panig, mas nagniningning ka sa akin, at nagniningning ka sa akin. Sa ilang sandali, ang langit ay madilim at ang lupa ay madilim, at ang araw at ang buwan ay madilim. Hindi mabilang na mga lalaking nakaitim ang naging itim na gas, ngunit ang hindi mabilang na mga gintong kabalyero ay ganap na nahulog sa ilalim ng pagkalat ng itim na gas, at hindi man lang sila nagkaroon ng oras upang magpaalam sa mundong ito. Ito ay trahedya, ito ay masyadong trahedya. Oo, lahat ng mga Golden Knight na iyon ay mabangis, at halos isa sa kanila ay kayang talunin ang hindi bababa sa 12 ng mga lalaking nakaitim na iyon. Kung ang bilang ay pantay, o kahit na ang bilang ay magkatulad, naniniwala ako na ang tagumpay ay maaaring sa kanila. Ang pagkatalo sa ganitong paraan, ay sadyang masyadong malupit. Malakas na tao, kumakaluskos ang hangin at malamig ang tubig. Ang lahat ng mga taong nanood ng labanan ay namangha sa rehimyento ng mga kabalyero, at lahat ay hindi napigil ang humanga sa kanila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kahit na sa isang lubhang disadvantage na sitwasyon, ang kalaban ay maaari pa ring maglaro ng isang nakakagulat na pagganap, na dapat igalang. Kung ang grupong ito ng mga tao ay sumunod sa iba, natatakot ako na sa malapit na hinaharap, tiyak na ipakita nila ang kanilang kamahalan, gugulatin ang mundo sa isang iglap, at magiging tanyag. Nakakalungkot na nilikha sila ni Han Sanchen, ngunit sila ay kinaladkad din ni Han Sanchen. Oo, kung hindi dahil sa kakayahang magpakitang gilas sa ganoong kalakas na karakter, natatakot ako na hindi magiging ganito ang ending nila. Kawawa naman. Napailing ang lahat. Sinulyapan ni Luo Jin ang mga taong nagkomento sa hangin, huminga ng mahina, at hindi nagsalita ng ilang sandali. Sa totoo lang, medyo naaawa siya kay Han Sanchen. Tunay.
Nakapansin-pansin ang gintong kabalyeryang ito. Kung hindi ito bumagsak dito ngayon, hindi sana na-provoke ni Han Sanchen ang mga taong hindi dapat ma-provoke. Nang maglaon, sapat na ang hukbong ito para kay Han Sanchen na tumakbo sa buong mundo. Pero, bakit, Commander, halos hindi na makalaban ang frontal troops? Masyadong mabangis ang opensibang firepower ng kalaban. Ang ating mga kabalyerya ay nahahati sa ilang piraso sa maikling panahon, at mabilis ding bumaba ang combat effectiveness. We must either reinforce or pull back the lines and let the cavalry regroup. Kung hindi, kung patuloy tayong lalaban ng ganito, mapapawi ang ating hukbo sa maikling panahon. Sa frontline, tulad ng pinatay ni Scar ang ilang tao sa dugo, nakarinig na siya ng mga ulat na halos magpabagsak sa mga tao. Pagtingin sa itaas, ang mga kabalyero sa unahan ay talagang nahahati sa 7 o 8 piraso. Kung magpapatuloy ng ganito, talagang hindi malayo sa pagkalipol. Gayunpaman, kung ang linya ng depensa ay umatras, ang sitwasyon ay magiging lubhang masama. Ngayon ay halos hindi na sila makalaban, umaasa sa mga kuta na iyon, ngunit sa sandaling humigpit, ang mga benepisyong hatid ng mga kuta ay tuluyang mawawala. Ito ay simpleng pag-iisip na ipagtanggol ang harapang kaaway na ito na may higit sa 10,000 kabalyerya. Commander, bilisan mo at magdesisyon. Hindi ito magtatagal, at sa sitwasyong ito ay ilang minuto lang. Biglang nangyari ang mga bagay-bagay, at walang ibang mapagpipilian sa ngayon, maliban kung naisip ito ni Scar, at naisip din ito ng kanyang mga nasasakupan, talaga, gustong gamitin iyon. Ngunit sinabi mo na ito, hindi ito magagamit maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Bilang huling paraan. Oo, sinabi niya ito, huwag kailanman gamitin ito maliban kung ito ay talagang kinakailangan, at huwag isipin ang tungkol dito. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, mayroon ba silang iba pang mga pagpipilian? Walang choice. Naubusan na kami ng mga opsyon kundi gamitin ito. Gayunpaman, gaano kapakipakinabang ang paggamit nito? Magagawa lamang nito ang mga mahimalang epekto nito sa ilang mga oras, at isa rin itong alternatibong trumpo para sa atin. Kung ito ay ginagamit dito sa oras na ito ay hindi hihigit sa isang patak ng tubig upang pawiin ang uhaw. Hindi ito magagawa, kumbinsido ang nasasakupan. Siyempre, napakalinaw ni Scar tungkol dito, at galit na sinabi, ngunit, sabihin mo sa akin, ano pa ang magagawa ko? Ito ba ay upang panoorin ang mga tropa na masira at pagkatapos ay kainin ng iba, o hayaan silang umatras, isuko ang linya ng depensa, hayaan silang ang kaaway ay maaaring umatake sa ating lahat ng sabay-sabay. Ang linya ng depensa ay nawala, at walang saysay. Hindi sumagot ang mga nasasakupan, dahil totoong ang makatwiran ang sinabi ni Scar. Kung walang linya ng depensa sa isang lugar, kung gayon, sa katunayan, wala. Go for it, kung may mas magandang option, believe me, I'm less willing to use it than you. Oo, nanguna ang mga nasasakupan, at pagkatapos ay sumugod sa frontline, nakikipaglaban at nakikipaglaban. Sa ilalim ng sinadyang pagbubuo ng nasasakupan, sinubukang umatras ang regiment ng kabalyerya na nagkalat, ngunit, kakaiba, ang kanilang lumiliit na hugis ay hindi isang buo, ngunit mas katulad ng isang baligtad na malukong na hugis. Ano ang ibig sabihin nito? Sa kanilang kalidad, hindi sila dapat ayusin sa porma sayon na ito pagkatapos na magkalat, espesyal na sugo, ito ay medyo kakaiba. Mabilis ding napansin ng mga nasasakupan ng espesyal na sugo ang pagkakaiba sa larangan at hindi napigil ang magtanong. Oo, mula sa isang normal na punto ng view, kung ang sirang porma sayon ay nais na bawiin, dapat itong lumiit sa isang bola, upang maiwasan ang kaaway mula sa harap at likod, na normal din. But concave, positive man o current reverse, wala masyadong sense, dahil hindi lang may butas ang rear formation, madali itong ma-target at ma-breach, and at the same time, halos mahirap para sa dalawang rear flanks na suportahan ang isa't isa. Isa lang itong malaking butas. Ang ganitong uri ng pagkakamali ay mahirap gawin ng isang regular na koponan. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit aabot ang elite team na ito. It's really unbelievable. Logically speaking, hindi naman dapat. Siguro, hindi pa nila nakikita ang formation natin kanina, so, medyo nalilito ba sila?
Marahil, ang ganitong uri ng haka-haka lamang ang dapat na makatuwirang makapagpaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon ng kabilang partido. Gagawin ba? Umiling ang espesyal na sugo. Bagaman ang ganitong uri ng retorika ay talagang maipaliwanag, sa espesyal na sugo, ito ay nararamdaman ng kaunti. Isang puwersang matagal nang humarap sa kanila, oo, posibleng ang magpanik sa harap ng ganoong bigla ang pressure mula sa kanila, ngunit tiyak na ito ay pansamantala, hindi permanente. Kaya, ang labanan ay nakipaglaban hanggang sa puntong ito, ngunit nais mong sabihin na ang hukbong ito ay biglang hindi nagbago ng porma sayon dahil sa sobrang takot. Tapos masyado kang katawa-tawa. Gayunpaman, kung hindi ito ang kaso, paano ipaliwanag ang kanilang kasalukuyang sitwasyon? Hindi nagsalita ang espesyal na sugo, bagkos ay marahang itinaas ang kanyang kamay bilang senadoryas sa kanyang mga nasasakupan na huwag magpatuloy, sa halip na hulaan dito, bakit hindi natin tingnang mabuti? Anyway, may magpe-perform. Bahagyang yumuko ang nasasakupan, ang sinabi ng espesyal na sugo, ngunit, kung ang kabilang partido ay gumawa ng kakaibang hakbang, natatakot ako. Kahit na gumawa siya ng kakaibang hakbang, aaminin ko. At ang pinakamasama, mawawalan ako ng mga tropa. Di bale, marami akong tao. Matapos ang mga salita ay bumagsak, siya ay tumikim ng masama, na may hitsura ng isang novorish. Gumastos ng pera upang bumili ng kaguluhan, ngunit iyon lang. Sa oras na ito, ganap na nabuksan ng mga regiment ng kabalyero ang baligtad na concave formation, at pinaliit ng espesyal na sugo ang kanyang mga mata, nakatitig ng malapitan, naghihintay sa kanyang magandang palabas. Patayin. Biglang, nagkaroon ng dagandong, at si Scar ay nakasuot ng gintong baluti at may hawak na gintong baril, umaatungal. Baliw ba siya? Bagamat puno ng momentum, hindi ba't medyo kalokohan ang pumasok ng mag-isa? Ngunit nang unang ipanganak ang ideyang ito, bago pa man sila makapagsalita, biglang umuungol. Halika na. Isang gininto ang pangkat ng 10,000 tao, na may sapat na 10,000 tao, ang direktang lumitaw mula sa manipis na hangin, at ang gitnang punto ng malukong patag na ulo ay mabilis ding lumayo. Sa isang iglap, direktang binuksan ni Fang Fo ang isang koridor para sa 10,000 tao na hukbong ito. At sa pamamagitan ng koridor na ito, ang mga bakal na kabalyerya ay agad na nagsimulang bumilis, tinutukan ang mga lalaking nakaitim na sinusubukang palibutan sila, at direktang pinatay ang mga ito. Ang mahihirap na pulutong na nakasuot ng itim ay orihinal na nagpaplano na tipunin ang grupong ito ng mga tao, at ang porma sayon ay karaniwang nabuo, ngunit paano nila aasahan ang isa pang hukbo na biglang lalabas dito? At ang tropang ito, dahil lumitaw ito ng walang babala at tumakbo ng walang anumang mga hadlang sa gitna ng orihinal na porma sayon ng malukong, ay puno ng epekto. Saglit, hindi inaasahan ng karamihang nakaitim ang ganoong galaw, at sila'y nabugbog ng nagmamadali at sunod-sunod na umatras. Ito, sa tabi ng espesyal na sugo, ang nasasakupan ay halatang natigilan. Ang ganitong opens iba, syempre, ay hindi masisisi sa mga sundalong nakasuot ng itim, ngunit maaari lamang itong sisihin sa biglang pagsulpot ng kalaban. Kahit na ang espesyal na sugo ay palaging sumusunod sa saloobin ng panonood ng palabas, hindi niya maiwasang matigilan nang makita niya ang napakaraming bilang ng mga kabalyero na lumilitaw sa ganoong paraan. Kumunat ang noo niya at ipinikit ang mga mata, tinitigan ng mariin ang harapan, kaso gusto niyang makita ang harapan. Saan sila galing? Sa paghusga sa kasalukuyang paghaharap ng mga tropa sa lahat ng larangan, halos 20,000 na sa kanila ang lumipad, ngunit bakit, ngayon ay biglang lumitaw ang isang pangkat ng kabalyero na may 10,000 katao. Siya at ang matanda ay nagkalkula, at kahit na ang labis na pagtansya ay halos 20,000 katao lamang. Saan nanggaling ang mahigit 10,000 katao? At saka, may isa pang nakakatakot, paano biglang sumulpot ang grupong ito ng mga tao? Tumingin siya bago at pagkatapos ng battlefield, at halatang walang tao doon, kahit na si Scar ay naninangil, siya ay mag-isa. Special Envoy, it's weird. Sabi ng subordinate sa mahigpit na boses. Utasan ang mga tropa sa frontline na patuloy na umatake, at kasabay nito, subukang mahuli ng buhay ang commander ng kalaban para sa akin. Hanggat nahuli ang commander ng kalaban, lahat ng pagdududa ay malulutas. Oo,
Sinulyapan ng espesyal na sugo ang larangan ng digmaan, tumalikod at mabilis na naglakad patungo sa main tent. Pagdating niya sa pintuan ng tolda, nalaman ng espesyal na sugo na ang kanyang mga matatanda ay hindi nagpapahinga sa tolda, ngunit nakatayo sa labas ng pintuan ng tolda, na sinamahan ng ilang mga subordinate, na nanonood ng mga eksena sa larangan ng digmaan. Nang makitang dumarating ang espesyal na sugo, bahagyang ngumiti ang matanda, narito. Ang espesyal na sugo ay nag-alinlangan saglit, na tila alam ng matanda na siya ay darating, ngunit pagkatapos mag-alinlangan, siya ay tumango, oo, nalaman ng nasasakupan na ito. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, naputol na siya ng matanda, biglang dumami pa ang hukbo ng kaaway, at ang pag-atake ay parang multo din, sa labas ng hangin, hindi ba? Tumango ang sugo. Dahil nga sa kakaibang ito kaya siya pumunta dito para magsumbong sa mga nakatataas para hindi maantala ang laban. Nakita ko na lahat, bahagyang ngumiti ang matanda, then wag kang magpanik, normal lang yan. Nang makitang naguguluhan pa rin ang espesyal na sugo, ang elder ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng may ngiti, sa kakayahan ni Han Sanchen, kung kaya nating kontrolin ang lahat ng tungkol sa kanya ng ganoon kadali, anong uri siya ng Han Sanchen. Kahit na, hindi banggitin ang kanyang reputasyon, kahit na ang isang mahusay na kalaban ay hindi karapat-dapat, hindi ba? Gayun din, ang mga maaaring ilantad ang lahat ng tungkol sa kanilang sarili sa kanilang mga kalaban sa maikling panahon ay talagang hindi itinuturing na natitirang. Maraming bagay ang dahan-daang inilagay sa mesa habang naglalaro ang dalawang panig sa isa't isa. Masyado lang talagang makapangyarihan si Han Sanchen, kaya, medyo natakot sa hangin ang espesyal na sugo. Sobrang nag-aalala ang mga nasasakupan. Bahagyang iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay, ayos lang, hindi masamang mag-ingat kapag kaharap si Han Sanchen, nagawa mo ng maayos. Salamat sa papuri ng matanda, kinikilabutan ang mga nasasakupan ko. Mahinhin na sabi ng espesyal na sugo. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya ang kanyang ulo at muling tumingin sa kanyang nakatatanda, kung gayon matanda, mayroon ka bang mungkahi para sa susunod na hakbang? Mungkahi, ngumiti ang matanda, na nagpapakita ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha, mukhang misteryoso, meron. Ang espesyal na sugo ay nagmamadaling tumayo, pakisabi ng malinaw sa mga matatanda. Tumango ang matanda at ibinuka ang kanyang bibig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!